Oh my God! Call the ambulance! Huwag! Huwag mo kong iiwan, please! Sinubukan kong buksan ang mga mata ko at nakita ko ang unstable niyang paghinga at kaba sa kanyang mukha. Parang nakita ko na tong ekspresyon niya dati pa. Psst! Hinalikan niya ako sa ulo. Hindi kita iiwan, Amber. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko. Dito ka lang sa tabi ko, Christian. Please. Mawawala rin to, sabi ko. Para kumalma siya dahil parang mas nagpapanik pa siya kaysa sa akin. Ganito ang madalas kong maramdaman ng mga nakarang araw pero hindi ko na lang pinapaalam sa kanya dahil ayoko siyang mag-alala gaya nito. Hindi ko akalain na aatakihin na naman ako nito at ngayon pang nandito si Christian sa tabi ko. Hindi talaga marunong makisama ang katawan ko. Minsan, napapikit na lang ako at naramdaman ko na lang na binuhat ako ni Christian at inayos ako ng higa sa kama. Tinabihan niya ako sa pagkakahiga ko at niyakap ko kung ano-anong comforting words ang binulong niya sa akin habang minamasahe niya ang ulo ko at unti-unti ay nawawala ang sakit. I hide my face on his chest. Nakakawala ng sakit ang amoy niya at nakaka-relax pa ng pakiramdam. Ilang sandali lang din nang mawala ang sakit. Ganito lang talaga kadalasan, panandalian lang ang sakit pero sobra-sobra naman at parang gugustuhin mo na lang iuntog ang ulo mo sa pader. Hindi na masakit, huwag ka na mag-alala. Bulong ko habang nakayakap ako sa kanya. Naramdaman ko ang pagkalma ng buong katawan niya kaya nakahinga ako ng maluwag. Well, we will go back Manila tonight. Kailangan kitang maipatingnan sa doktor. Christian, please, wag na. Okay naman ako eh. Ganito lang talaga ako pero agad din namang mawawala, di ba? What do you mean? Matagal nang sumasakit ng ganyan ang ulo mo at wala ka pang balak sabihin sa akin kung hindi pa ito nangyari sa ngayon? Dahan-dahan siyang humiwalay sa akin at kahit ayoko siya bitawan ay ginawa ko. Umayos siya ng upo at humarap sa akin. Madalas bang mangyari to? Seryoso niyang tanong. Medyo. Ayoko nang maulit to ha, Amber. Naiintindihan mo ba to? Parang hinihopnotize niya tong tumititig sa akin at napatango na lamang ako. Ayoko nang naglilihim ka sa akin ng kahit ano pa. Hindi mo alam kung gaano ako natatakot kanina. Akala ko iiwan mo na naman ako ulit. Lumamlam ang mga mata niyang bigla. Tumango ulit ako at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ako alis sa tabi mo, Christian. Ngayon pa na nahanap na kita, hindi kita iiwan. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa lig ko ng ilang sandali, kasunod ng paghalik niya sa iba't ibang parte ng mukha ko. Sinisigurado ko, mapapatay ko ang sinumang humadlang sa ating dalawa. Sabi niya sa pagitan ng paghalik niya sa labi ko. Napangiti ako imbes na matakot. Pakiramdam ko kasi ay napaka-safe ko sa kanya at hindi niya ako magagawang saktan at hahayaang saktan ng iba. Napanatag ang loob ko. Salamat siyan, sabi ko nang maubusan kami ng hangin at humiwalay sa isa't isa. Ngayon ko lang napagmasdan ng mabuti at malapitan ang mukha. Napakagwapo talaga ng asawa ko. Why are you smiling? Tanong niya habang hinahaplos ko ang facial features niya. Di kaya masyadong bias sa'yo si Papa God para gawin niyang ganyan ka-perfect ang itsura mo? Natawa siya ng mahina at ngumisi. Because of this face is perfectly made for you. Hindi ka man lang magpakahambol dyan ng konti. Kasi kung gwapo talaga. Kung pangit, wala ka nang magagawa. So bakit kailangan pang magpakahambol ako? Kung totoo naman. Mayabang pa nitong sagot. Hinuli ko ang kamay ng kamay ko ang labi niyang napapalapit ulit sa akin. Wah, ang lambot. Tinapik niya ang kamay ko nang pisil-pisilin ko ang labi niya. Napahalakhak ako sa itsura niya. Napatawa naman din ito.
Che, mas malambot yan kapag nakalapat diyan. Sabay nguso niya sa labi ko kaya halos mabilis kong itong tinakpan ng mga palad ko. Hay, ayaw kong halikan ng asawa ko. Umalis siya sa akin at nahiga sa tabi ko pero hawak pa rin niya ang isang kamay ko. Grabe ka naman, ayaw agad. Di ba pwedeng nag-iipon lang ng hangin? Humarap ako at pumaibabaw sa kanya. Che, nagiging walang hiya na ako kapag ito ang kasama ko. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko, pero bahala na. Nakatitig siya sa akin habang nilalapit ko ang mukha ko sa kanya. Hindi ko ba, hindi ka ba pipikit? Tanong ko. Bago tumuloy, paano ba naman kasi ay titig na titig siya sa labi ko eh. Nakakaya kaya, hindi, gusto kong panoorin ang gagawin mo. Napaka OA mo talaga, Christian. Bahala ka dyan. O ito na, pipikit na, tarantang sabi niya at napangiti ako nang magtagumpay nang pumikit niya nga siya, ang adik ng asawa ko, Chem. Buti din niya ako narinig, baka malaman niyang pinagpapantasyan ko siya kahit hindi pa ganun kalinaw ang mga alaala ko sa kanya. Wala eh. Feeling close kasi sa puso niya ang puso ko kaya ngayon walang hiya-hiya na. Word. Chem, bakit ba parang umuungol si Christian sa ginawa ko? Oy, okay ka lang. Hindi ako okay. What was that? Nakasimangot niyang tanong sa akin. Kagat labi? Bakit ganun yung reaction mo. Tinignan niya ako ng masama. Oh, problema nito. Kinagat ko lang naman ang lower lip niya. Sino ba naman kasing lalaki ang hindi magiging ganun reaksyon sa ginawa mo? Che. Hais. Kasi naman, nabasa ko lang yun sa isang magazine. That's why I just tried it. Hindi ko na hindi ko natapos ang sasabihin ko ng ito naman. Ang mga mata niya ay parang mistulang nag-aalab habang nakatingin sa akin at kahit nakabukas ang aircon. Alam mo bang, hindi mo dapat sinubukan yon? Tito Dennis! Nakataas ang kamay ni Matmat na tumatakbong sumalubong sa akin. Binaba ko lahat ng bitbit ko at saka sinalubong siya ng dalawang kamay ko. Ang kulit talaga ng batang to at ang cute-cute pa. Kamukha ko. Sa akin siguro talaga to nagmana ang bulilit na to. You miss your most handsome, tito? Tanong ko nang yumakap siya agad sa akin. Kapal, sabad naman ni Jasper habang napapalapit sa amin. Yes, bibong-bibong sagot ni Santi kaya natawa ko sa itsura ni Jasper. Di makapaniwala ang mukha. Sabay tawa pa nito. Hindi nagsisinungaling ang mga bata, Jasper. Tanggapin mo na mas gwapo ako sa iyo. Tumango-tango naman tong katabi ko at nag-appear kami. Hindi nga nagsisinungaling pero nauuto mo naman kahit kailan talaga asar talo to. Hinanap ng mata ko yung isa. Yung small version ni Sian. Kuhang-kuhang ang ugali at facial expression ng daddy niya. Anong ginagawa ng dalawang yon? Mukhang magkasundo tanong ko. Nang matanaw ko si Matmat kausap si Kevin. Mukhang may sarili silang mundo at hindi napapansin ang presensya ko. Soulmate yung dalawang yun. Kung makapag-usap pa sila, kala mo. Long lost friends. Palibhasa, pareho ng hihilig. Nakasimangot na sagot naman ni Jasper. Napahagalpak ako ng tawa. I knew it. Che, unang encounter ko pa lang dyan kay Matmat, sigurado na kung si Kevin talaga ang makakasundo niya ng todo, sabi ko. Bukod kasi sa namanan niyang kaseryosohan ng daddy niya, hindi rin mapinalagpas ang katalinuhan nitong ubod. Sa nakalipas na ilang linggo nang makilala ko sila, lagi kong nadaratnan si Matmat na may hawak na libro. Sa dami ng mga bagay na pwedeng pagkaabalahan ng isang batang katulad niya. Sa libro pa siya naaakit. Tito Kevin and Kuya are talking about the new evolution of monkeys and I think Tito Jasper is the best example for that. He's a monkey. Nanlaki ang mata ni Jasper. What? Are you blind or something?
Can't you see how handsome I am? Halos lumuwa ang mga mata niyang tanong kay Matmat. Tumawa lang naman tong katabi ko. May kakampi na ako. Look at this nose. They're getting bigger. Nakipag-apir ulit ito sa akin. Nagkibit balikat lang ako kay Jasper at sabay kaming tatlong lumapit kina Kevin at Sian. Look at his nose. Ulit. Nakipag-apir ulit ito sa akin. Hi Matmat, bati ko sa kanya. Hi, simpleng sagot naman ito. Napakaseryoso talaga ng mukha nito. Nasaan na yung dalawa? Si Sian at Amber, pag-iba ko ng tanong. Busy, sabay tawa ko, hagalpak ng sagot ni Jasper at napangisi kami ni Kevin. Oh, ayos pala ang pagdating nyo dito. Babysitters, ha ha ha. Asar ko sa kanila at least di maisturbo yung dalawa. May bayad to mamaya. Sisingilin ko si Sian ng mahal, sabi ni Kevin. Nakipagkulitan kaming tatlo dito sa dalawa. Pwede palang kahit kambal sila ay sobrang magkaiba ang ugali. Bukod sa hindi sila magkamukha, talagang parang kabaliktaran ni Matmat itong si Santi. Nandiyan ka na pala, sabay kaming napalingon sa nagsalita. Daddy, itong matungit, sigaw ni Matmat at biglang namutla si Jasper. Pigil na pigil ako sa pagtawa at baka ako ang malintikan. Nag-level down si Sian at pinantayan ng height si Matmat. Pardon, patay kang Jasper ka. Daddy, itong matungit. He taught me that.